Nakakabingi ang katahimikan, parang ni isa sa kanila. Walang nagtapik, walang nagtalakay dito po sa banta ng China. May bagong policy ang China na pag-aresto sa lahat ng dayuhan kasama ang Pilipino sa West Philippine Sea at South China Sea. Especially dun sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas na mayroong international law at Philippine law, atin yung lugar na yan. Kasi nagpalabas po ng policy ang China noong nakaraang buwan pa at ipinatutupad na po ngayon yung kanilang sinasabing pag-aresto at gagamitin nila ang Chinese Coast Guard na mag-ikot dyan sa West Philippine Sea at hulihin ang lahat ng dayuhan na itinuturing nila kasama ang mga Pilipino. Hindi po biro yan at hindi yan katanggap-tanggap. Sinabi na ni Pangulong Marcos, National Security Council at maging si Defense Secretary Gibo Teodoro, General Romeo Browner, Chief of Staff at ng ating Philippine Coast Guard na hindi pwede yan. Puproteksyonan ng ating Estado, ng ating gobyerno, ang lahat ng Pilipino, hindi lang mangingisda na nandiyan sa West Philippine Sea. At sa oras na mang-aresto o arestuhin ng Chinese Coast Guard ang mga Pilipino, tataas ang tensyon at lalong lalaki ang problema dyan. Dahil hindi papayag ang Pilipinas na ang mga Pilipino ay hulihin sa sariling bansa ng mga dayuhan na tinuturing ng Chinese Coast Guard or Chinese National. Okay? Yan po ay ating tinututukan. Pero ganun pa man, katulad ng nabanggit ko sa nakaraang mga video, nag-prepare na po ang ating Navy at Coast Guard na bigyan ng proteksyon. So hindi lang po Pilipino. Actually, sinasabi lahat ng dayuhan na nakikita dyan. Ang piling ng China, kanila yung West Philippine Sea. O sila ang hari-hari dyan sa lugar na yan. Na hindi naman pwede dahil nga po apektado ang kalakal. Apektado ang pre-navigation. Pag pinagbigyan ng international community at ng Pilipinas ang gusto ng People's Republic of China na kontrolin ang lugar na yan. Kaya nga lang po, alam na natin, may mga pro-China, anti-Marcos, pro-China na mga vlogger at mga Pilipino, hindi man sila karamihan, ayun na sinasabi kong nakakabingi ang kanilang katahimikan. Okay? Any comment, reaction sa bagay na ito? Sunod na pag-usapan natin, ano ito? Hindi ito pagbabanta kasi ginawa na ng PNP. Kaso, laban sa kaso. Magkakasuhan. Kinasuhan na ng PNP ang ilang mga membro ng Kingdom of Jesus Christ ni Apollo Kibuloy na nahulihan ng mga itak o patalim at baril doon sa pag-i-issue ng warrant of arrest kamakailan. Ngayon, ang banta naman ng kampo ni Duterte at Kibuloy, kakasuhan nila ang PNP. At welcome naman po sa PNP ang anumang kasong ipapile. Dahil ang paniniwala ng PNP, hindi sila ang naging marahas. Ang naging marahas ay ang kampo ni Kibuloy na may mga pamalo, itak at nambumba ng tubig. So, kaso laban sa kaso. Tingnan natin. Pero ang malungkot nito, nagkakasuhan na sila. Si Kibuloy at 5 kasamahan nila ay nakakawala pa rin. Hindi pa rin rumirespeto sa ating court order at mga batas sa kabila ng mga kasong sexual abuse, child abuse, qualified human trafficking, non-bailable offense dito sa Pilipinas. Iba pa yung kasong kinakaharap niya sa Estados Unidos. So tingnan natin kung sino ang papaniwalaan dito at sino ang may mga ebidensya. Kaya nga lang ho, nakakalungkot ito, nahaluan ng mga politiko na kumakampi sa Kibuloy at Duterte camp. Yun ang masakit, mga senador pa. Tinan mo yung mga congressman, hindi ho kumikibo rito. Pinapapubaya nila dahil ito ay under ng court, judicial, at ng PNP ang pagpapatupad ng warrant of arrest. Yun ang tamang gawin. Ay ang mga senador po ay naglutangan yung kakampi ni Kibuloy at Duterte na ipinagtatanggol at iimbestigahan din nila. Makikisaw-saw din ang ilang senador like Robin Padilla. Okay? So ano ang inyong masasabi diyan po sa isyong ito? Samantala, another topic o issue ay ito naman pong ay talagang hindi po nagbibiro tulad ng aking sinabi. Sundalo na ayaw sumuko lalo na ho sa paghanap ng katarungan at saka ho prinsipyo. Si dating Senador Sani Trillanes ay nag-file na po ng kaso at reklamo sa NBI.
another batch ng mga troll at vlogger na bumabati ko sa kanya at iba pa. Ito po ay pangalawang galaw niya. Pangalawang batch na ito. Yung una, idinirekta na niya sa prosecutor's office. Nagkaroon na nga ng summon, pinapapaliwanag yung mga naunang kinasuhan. Ngayon may bago na naman. Kasi pinapairal talaga itong cyber libel o libel. Criminal case po yan. So, yung mga kinakasuhan dito, yung mga kaalyado ng Duterte family at yung mga anti-Marcos. So, tulad ng sinabi ko, pagpapatunay lang doon sa aking naunang mga topic na yung magdalo, samahan ng mga dating sundalo at mga supporters ni dating Senador Trillanes, patuloy ang monitoring, patuloy ang paghahanap ng ebidensya. At pag nakita nilang may basihan sa libel at cyber libel, kanilang pinaimbestigahan sa NBI at saka po sa dinidirekta sa prosecutor's office. So, hindi ito pananakot. Warning na lang. Paalaala na lang sa mga pasaway na makapagsabi lang na kung ano-ano, makapag-topic lang ng kung ano-ano, pero hindi niya alam ang kanilang responsibility and accountability. Magpapatuloy po ang pagpapile ng mga kaso kaugnay sa libel case na gagawin ng kampo ni Trillanes sa mga bumabati ko sa kanya ng below the belt nung araw at until now. Kasi na-i-record nila ang lahat ng pagpapatunay. Okay? Related sa balitang ito, ako ang aking pong analysis at opinion, dahil itong ating channel, Mike Abi Opinions, ay karamihan dito ay interpretation, analysis at opinion natin sa mga nangyayari. Mukhang iinit pa itong kampo ng mga Duterte at Trillanes. Dahil si Trillanes po ay patuloy ang paglalabas ng mga ebidensya. Patuloy niya kanyang ilalabas ang mga kanyang sinasabi nung araw na hindi siya pinaniwalaan at ngayon ay pinaniniwalaan na siya. At tunayan sa aking monitoring at sa iba't ibang social media at maging sa mga legitimate media, naging positibo ang dating ni Trillanes sa kanyang mga expose nung araw, hindi man pinaniwalaan, ngayon pinaniniwalaan na siya. Natutuo pala yung kanyang mga sinasabi against Duterte, against mga Duterte. So ayan po ang matindi. Nakarecover at patuloy na sinusuportahan at pinaniniwalaan na ng mamamayang Pilipino dito sa abroad, hindi man lahat pero karamihan na, si dating Senador Trillanes. Katunayan, may panawagan na nga sila Tumakbulag daw itong senador ay susuportahan nila at gusto nilang maibalik sa Senado. Wow, yan na po. Kasi nung araw, nung panahon ni Duterte, 6 na taon, siran-sira at sinisira nila si Trillanes. Grabe ang mga batikos nila. Pero ngayon, tapos na ang mga Duterte, ipinapakita niya at consistent si Trillanes, ipakita ang kanyang mga ebidensya at mga sinasabi laban ho sa mga Duterte. Kaya ho, hahaba pa ito. Abangan ang patuloy na mga mainit na usapin, pero huwag natin kalimutan, tulungan natin, tuloy-tuloy na tulungan natin si Pangulong Marcos. Nasa tamang direksyon ang galaw ni Pangulong Marcos tungkol sa pag-handle, paghahawak ng mga problema panloob, panlabas ng ating bansa. Security, ekonomiya, foreign policy, at maraming mga ayuda.